Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Eto na, ebidensya, wala nang kawala si Tamba. Lisa, PBBM, tumistigo na si Tito Soto. Senator Amy Marcos, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senate President Tito Soto tila pumutok na sa galit at harap-harapang sinagot ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa patuloy na umiikot ngayong kontrobersiya patungkol sa pagsusulong di umano ng charter change o Chacha, ay umani ito ng samut-saring reaksyon. At isa na nga rito ay ang dating Senate President na si Tito Soto, kung saan matapang nitong sinabi sa isang pahayag na ang target di umano ng umiikot na signature drive para sa charter change o Chacha ay ang pagbuwag sa Senado. Sinabi rin ito na gusto lamang ng nasa likod nito na mawala ang balakid sa pagpasa sa mga isinusulong na batas at maituturing daw na pagtataksil sa 1987 Constitution ang mga hakbang sa pagtulak ng Chacha. Nilinaw din ni dating Senate President at ngayon Chairman ng National People Coalition o NPC na si Tito Soto na hindi nito isinusulong ang kontrobersyal na People's Initiative para sa charter change o Chacha. Klinaro din ito na hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umano'y People's Initiative dahil nakipagpulong din ito sa mga leader ng partido at nanindigan na walang ini-endorso ang NPC kaugnay sa usapin ng charter change. At mariin din itong sinabi na ang sino mang miyembro na sumusuporta sa People's Initiative ay personal position lamang at hindi na partido. Samantala, hindi naman magilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mabait si PBBM at matalino, Marcos yan eh. Kaso problema talaga asawa niya at mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kawawa si BP dahil di niya kakayanin lahat, lalo't pilit siyang sisirain dahil sa madilim nilang hangarin. Bakit na lang kasi hindi palitan ni Marcos si Romualdez? Yun lang naman ang solusyon dyan. Wala kasi, habang tumatagal, nagkakagulo na. Huwag niya nang patagalin pa. Kapag nagkagulo na ng malala, wala nang iba dapat sisihin, kundi siya lang, si Marcos. Sana mapansin niya yung solusyon para sa nakakarami. Diyan mo din makikita kung sino ang mga congressman, ang mga magbabago na naman ng isip. Bakit po kasi Pangulo, di nyo pa tanggalin ang mga panggulo sa gobyerno? Kaunting tikas naman po para sa taong bayan. Bakit mas nakikialam ang pinsan nyo kaysa sa inyo? Patalsikin na yan. Wala nang ginawa yan kundi manggulo. Kita nyo po yan eh. Kaya lang, ang bagal nyo pong magpasya. Dinudunisan na ang pagkatao nyo ng pinsan nyo. Pero nanahimik lang po kayo. Ang tingin niya sa sarili niya, siya ang Pangulo. Ano ba yan? Kayo ang ibinoto namin, hindi ang pinsan nyo. Simula nang naupo kayo, gulo na ang ginagawa niyan. Pare-pareho lang tayong tao aba. Mula nang makabalik ang Marcos sa gobyerno, gumulo na ang sitwasyon ng bansa. Grabe na ang mga kasamaan ang nangyayari. Salita lang yan, magkasabwat yan sila. Mga drama lang yan, basta sinungaling. Lahat ng kasamaan kayang gawin. Dapat tanggalin na si Tamba dahil sa halip na makiisa ay gumagawa siya ng sarili niyang batas, kaya dapat lang talaga bumaba niya sa pagka-House Speaker. Palitan na yan. Kung sisirain lang ang pamumuno ng ating presidente na si PBBM, mabuhay po kayo Sir President Ferdinand Bongbong Marcos. God bless you all. Ingat.
End quote. Pag-usapan natin, ito po, no, hindi na po masikmura ni Senator Amy, kapatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas, lalo na po itong naisip nilang solusyon. No? Solusyon po dito sa mataas na presyo ng bigas. Magugulat po kayo. Ako, nagulat din. Sabi ko, nagulat. Ayan po, no? Sabi po ni Senator Amy, hindi ko naman na masikmura ito. Hindi na raw po niya masikmura. Pag-usapan din po natin, may nadampot po tayo rito. Actually, nakikita po natin, kaya lang maganto itong ginawa ng taga-TikTok. Pinagsama-sama niya yung lahat ng problema sa ekonomiya ng ating bansa, no, sa isang TikTok. Kaya maganda po, isahan na lang. Kasi nakita ko na rin karamihan diyan, pero kalat-kalat no. Yan po, no. Ang katotohanan, ang realidad, kahit na po anong sabihin ng gobyerno, hindi po mapapasubalian to eh. Nasa dyaryo po to eh. Hindi naman po to sa mga vlogger lang galing, no. Mismong sa mga dyaryo, no. Na lagapak po ang ekonomiya natin ngayon. Wag na po tayong magbulahan. Pero imbis po na yung mga matataas na tao ng pamahalaan nakatutok, no? All of government approach, paano malulutas itong masuliranin na to. Meron po silang tinutukan. All of government approach para siraan po ang mga Duterte. Nakasalang po at nadadagdagan pa, madadagdagan pa yung mga gusto nilang isalang na mga investigasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Ano pa ba? Fake news po, no? Kinumpirma po ng PNP, police. Kakasuhan na ng kung sino-sino. Pero po pag si Nolin De Castro, ni sorry, walang pakialam eh. Alam niyo, ibang klase po talaga yung lipunan natin. Pero sabihin niyo po na vlogger po magsalita niyan, may kaso na. Pero pag si Nolin De Castro na patunayan na nagbalita ng fake news, ewan ko, nag-sorry na ba? Humingi na ba ng paumanhin? Okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, real talk po to ngayon. Bago natin to So yan mga kababayan, tirahin nyo na po si Noli De Castro. Total, yan naman talaga, dyan naman kayo magaling. Mag-comment na kayo doon sa kanyang post sa YouTube ba yan? Comment na kayo. Wag puro comment dito sa natin. Nakakasawa na yung mga commenting nyo against sa mga Duterte, doon naman kayo sa kaya Noli De Castro. Bakit siya nagpapakalat ng fake news? Yan mga kababayan. Pinasinungalingan na po ng PNP, mga karibin natin. Anong gagawin nyo? Kakasuhan nyo ba? Hindi. Yung mga yung mga vloggers lang, mga karibin natin, yung kailangang kasuhan, di ba? Yung mga talaga kayo. Senator Amy. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Daming balitang nakakarindi. Ito po, may TikTok po rito na current state po ng Philippine economy ay lagapak, no? Ito po yung mga sinabi niyang mga dahilan. Patunay. Sinamarize niya. Sabi niya, isa-summarize niya. Una, bagsak ang stock market, no? Ito po ang isa sa pinakamababang narating ng ating stock market. Ikalawa, ito po, yung mga target po natin na growth rate target ng Pilipinas ay binago na po ng gobyerno. So, ibig sabihin, hindi na po natin maabot. Ngayon lang po, no, kababasa ko lang na kalimutan na raw natin yung magiging mayaman. May target tayo na magiging mayaman ng Pilipinas by Nagpapatawa talaga mga kababayan. Target natin magpayaman, pero ang mindset ng secretary ng poverty alleviation na si Gadon ay haka-haka lang ang kahirapan dito sa kaya pala. Yayaman nga talagang Pilipinas, mga kababayan. Yayaman po tayong mga Pilipino. Huwag lang natin isipin yung kahirapan. Yan ang sabi yung Gadon, kasi haka-haka lang daw. Imagination lang yan. Ano lang yan, guni-guni mo lang yan, kung baga. Ayon kay Gadon, mga kababayan. Kaya pala ganyan ang standard nila. Yayaman na tayo sa 2028 bago sila speculation lang yun, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin.
2025. Ay, No? 2025 Kalimutan pala. na raw natin yun at hindi raw yung magaganap, sabi po na World Bank. Okay? Tapos, ito pa po. Yan po, yung target po natin. Lahat po ng target natin sa pag-unlad, binaba na po natin yan. Target pa lang, ha? Ibig sabihin, May target pala tayo, ma. Yun na yun. May target pala tayo, mga kababayan. Ay, sa nangyayari sa ating bansa ngayon, may target pa pala tayo na umunlad. Oh, ano na? Kung ganito lang naman ang target ninyo, wag niyo nang pag-isipan. Kailangan pa pag-isipan pa ito, mga kababayan. Itong kahirapan na nararanasan ng ating sambayanan. Pinag-iisipan pa ba ito? Nako po. hindi talaga na matutupad kasi target pa lang, binabaan na natin. Okay. Philippine. Ano yan? Ang taas po ng ating, ito palang mataas na rate, no? Yung rate po sa bangko. Ibig sabihin, tinaasan po ng Bangko Sentral yung atin pong mga ano tawag diyan, yung interest ng ating mga tubo. Kaya mahirap po mahirap pong umutang sa bangko. Halimbawa po, umutang ka 5 years, no? Halimbawa po, nagsimula kang umutang, ang rate mo ay 2%. Pwede po sila magtaas. Pag bumabagsak po ang ekonomiya, nagtataas po sila ng interest rate para hindi po sila malugi. Ayun po yun. No? Isa po tayo sa pinakamataas na interest rate dito po sa ASEAN. Ayon po dito. Ano pa? Okay, yung poverty rate po natin, siyempre, mula po sa pandemya, talagang mataas po yung poverty rate pero napababa na po to. Double digit pa rin po ang ating poverty rate. Ibig sabihin, marami pa rin pong mahirap sa Pilipinas. Yung pong pandemya, double rate po halos lahat ng poverty rate. Pero naiwan po yung Pilipinas, yung mga kapitbahay po natin, single rate na lang po. No? Ngayon po tayo, double rate pa rin. 16.4 pa rin ang ating poverty. So, hindi po tayo nakakasabay sa ating mga kapitbahay. No? Hindi po tayo nakakasabay sa mga kapitbahay natin. At ito, hindi pa niya nasama to dahil fresh po itong balita na to. Ito po ang pinakabagong balita. So yan, mga kababayan, napakarami po ng mga problema ng ating bansa, pero yung mga congressman, no, basic kay Duterte. Walang pakialam sa taong bayan yata mga ito. Mga kababayan, ano sa palagay niyo po Kasi eto, naiisip ko lang na baka talagang hindi nila problema yung kahirapan sa ating bansa. Kasi hindi naman nila ramdam, di ba? Unlike yung mga talagang parehas sa atin na lumalaban sa buhay, di ba? Lumalaban at gustong makasurvive. Talagang mararamdam na ramdam mo. Pero dito po sa mga congressman, mga kababayan, hindi po nila ramdam yan. Baka lang Yan, ayutin nyo lang mga kababayan. Baka nga yung mga pondo ng, di ba kasi by certification lang walang resibo. Bumili ka ng isang truck na bigas dyan. Ano mo lang sa Congress. Ano mo lang sa akin. Pangalan mo. Dipirmahan ko yan. Deliver mo sa bahay. Posible bang nangyayari yan? Example ko lang po yung bigas, pero marami sigurong nangyayaring ganyan mga karibyo natin. Diba? Kaya eto, hindi po nila ramdam ang kahirapan. May nagsabing congressman dyan, naramdam nilang kahirapan, nako, baka niloloko lang tayo mga karibyo natin. Niloloko lang po tayo ng mga ito. Ano pa? Ano to? Pakinggan pa natin, baka may problema pang ating bansa. Unemployment rate rises. 2 milyon na po yung jobless ngayong April. So, sa May yan, tataas na naman yan. So, tumataas po yung jobless, yung unemployment rate natin. Consistent po na tumataas yung ating unemployment. Yung mga walang trabaho, yung nawawalan ng trabaho. Wag mo na akong anuhin. May June.
Huwag mo na akong anuhin. Ha? Huwag ako manghingi ng pangkape. Sobra ka. Teka muna, tatanggalin lang natin. Ako, pwede kayong mag-ano rito. No? Okay, wag natin pasilin, tilanggan. Unemployment po, nadadagdagan po buwan-buwan yung nawawalan ng trabaho. Yan po, no? Tuloy pa natin. Kasi hindi nakasama yung unemployment rate sa mga sinabi niya. Ituloy pa natin tong sinabi nitong tao na to. Ang galing din, magaling siya eh. Highest tayo sa ASEAN sa poverty rate. Isa tayo sa highest. Okay, may outflow po tayo. May outflow ng mga foreign investment. Imbes po na pumasok, sabi niya nga, nitong taga-TikTok na. Oh, ayan, ano na. Ano na yung pag-travel ni PBBM, mga karabin natin. Eh, hindi pala papasok, yung hindi pala inflow kasi may outflow eh. Yan, mga kaubayan, palabas na. Palabas na yung mga investor ng Pilipinas. Paano na yan? Patuloy pa ba sa pag-iikot? Ikot lang ng ikot. Baka makasakaling maka-jackpot tayo. Diba? Gaya sa loto, baka maka-jackpot. Alang iya. Tapos ngayon, pag sinisita yung ganito, marami magko-comment at magko-comment dyan. Wala ka lang magawa eh. Puro ka lang comment dyan eh. Diba? Comment lang kayo ng comment, mga pro Duterte kayo. Ay, naku. Mag-isip naman kayo mga kababayan kung talagang umuunlad ang ating ekonomiya. Diba? Bakit ganito ang nangyayari? Baka magising tayo isang araw, magigising pa rin naman tayo. Ito. No, buwan-buwan po, malalaki po ang lumalabas. Ito po, $312 million ang lumabas ngayon sa Pilipinas. No? Ito po yung sa mga stock market to eh. Bagsak po yung stock market. Nilalabas nila mga pera nila, no? Lalong babagsak yung stock market. Pinaliwanag po yan ng sinusubaybayan kong stock market. Kaya bagsak ang stock market ng Pilipinas kasi umaasa tayo sa pagpasok ng hot money po tawag dyan. Mula po sa ibang bansa, mula po sa labas. Kasi pag dito lang sa Pilipinas ang aasahan natin, walang pag-unlad yung stock market. Kaya lugi po yung nag-i-stock market ngayon sa Pilipinas. Samantalang in contrast, kung kayo po ay naka-US stock market, ang tataas po ngayon. No? Pasok na pasok kayo sa banga. Kung hindi lang ako. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo? Sa video ito, comment nyo na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.